Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkain nagbibigay buhay, na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ito. Ang pagkain ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Dahil dito, nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paano maibibigay sa atin ng tao ito ang kanyang laman upang kanin natin? Ganun nila. Kaya sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, maliban na kanin ninyo ang laman ng aking anak, ang laman ng anak ng tao, at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhay sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang Amang na nagsugo sa akin, at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Din, ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkain bumaba mula sa langit. Ang kumakain ito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain iyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinuri namin, Panginoon Jesucristo. Magsupong lang at para sa mga. Minsan ko na pong naitanong ito doon sa misa ko sa St. Joseph. Sabi ko nga, ano ang mga paborito niyong tinapay? Kasi madalas, kapag ikaw'y namalingki kahit sa kapos ka sa budget, pag uwi mo, may dala ka para sa pamilya. Karamihan ang dala ay tinapay. Sabi nga, anong paboritong tinapay ng gusto? Sabi nila, yun lang madalas is yung pandesal. Kasi mura na, pinipigaan pa. Sa umaga, mainit na pandesal at merong kape o ang almusal. Pero kung minsan kasi, yung mga pandesal ngayon, tig-piso, pero pag inano mo siya, hinawakan mo siya. Sa piraso na yung pandesal. Sa yung iba, kaya pag may pera, yung sa imada. Kumakain ka rin sa imada, kahit yung bibig mo, yung makalat yung asukal at yung margarin sa bibig. Okay lang, di ba? Tapos may palaman pa. Anong klaseng palaman? Narinig tayo sa mga palaman eh. Kahit may mga sandwich, di ba? May chicken sandwich, may kung ano pa. Inilalagay natin, sabi nila. Paborito ng mga Pilipino ang palaman ng ube o kaya munggo, kaya panti-munggo. Ikaw pala, pag ako ay Bisaya, sabi ko, huwag mo maningay, panti-munggo. Hindi alam ko. Ako Bisaya ko, tawag dito sa panti-munggo na ito. Panti-munggo, masarap yan. Yung tinapay na siyang naging rason kung bakit nagsumikap si John sa John and Marcia. Sabi niya, di doon niya dinay na. Kilala niyo ito kasi magkaedad na tayo. Inabot ninyo ito
si John Puruntong at si Marcia, si John at Marcia. Yung kanindinan ay si Aling Delilah, si Judy Delilah, sila sabi, John, magsumikap ka. And yun yung very reason bakit tayo pumunta dito. Para magsumikap, para may ibili ka ng tinapay para sa pamilya, sa mga mahal sa buhay. Yun yung rason. Kahit na may mga hindi naman lahat talaga yung sasabihin natin na ay kasing swerte ng iba sa atin na pumunta yung iba at hirapin ka dito. Sapagkat hindi naman lahat ng swerte. Hinahangad natin, ngunit kung minsan mag-ilap yung tinatawag natin na swerte o yung biyaya sa atin. Kaya kinakailangan magsumikap tayo kahit paano magpipil para may maipadala sa mga mahal natin sa buhay. Na maibibili ng tinapay na nauubos din. Di ba? Kaya nga, pag may mga birthday, may mga okasyon, anniversary, talaga naghahanda tayo at inanyayahan katulad ng unang pagbasa mula sa aklat ng kawikaan na sinasabi, hay kayo! At ating pagsaluhan ang mga sinasabi natin, pinaghirapan ka na. Yung kahit na karampot lang, yung inihanda mo, nandiyan yung mga kapitbahay, pasaya-pasaya ka habang nagdiriwang ka ng iyong kaarawan, habang nagdiriwang ka ng iyong anniversary ng graduation, pasasalamat sa Panginoon sapagkat biniyayaan ka. So, ibig sabihin yung tinapay pala, hindi lamang yung pagkain physical. Yung tinapay na kahit wala ka namang isinusubo, pakiramdam mo, busog ka. Amen. Nandiyan yung mga kapitbahay mo, anak mo, actually yung handa mo, simple na naman yung walang pamatay, pansit. At yung maupos-upos na dinubuhan. At saka yung puno, yung gano'n na kasimple. Pero bukod doon, nabusog ka dahil sa pagmamahal na ipinamalas at namalas mo rin mula sa inyong mga kamag-anak, mula sa mga kapitbahay na ang tagal mo hindi nakita. Kaya yung paadahan kayo at kumain kayo, uminom kayo. Lahat ng ito ay bigay ko sa inyo ng libre at hindi na kayo kailangan magtira. So yun yung mga handaan na ibinibigay sa atin. Kaya nga, yung biyaya, sinasabi sa Salmo, pagsumikapan natin na ma-appreciate na yung biyaya ipinagkaloob sa atin ng Panginoon ay mabigyan natin ng saysay. Ano ang sabi ni San Pablo? Magpasalamat kayo sa anumang biyaya inyong natanggap. Isang katangian ito na madali nating bigkasin, madali nating bikayin, subalit kung minsan ang hirap niyang ma-experience ng ibang tao. Tingnan mo kung minsan may mga tao hindi pa sapat. Yung bibigyan mo ng bako na ganito, nagmamaktol pa, nagreklamo. Ito lang ang budget, kulang ito. Hindi pa sapat sa kanila. Kahit na binibigay, hindi nila alam kung gaano kahirap kumita ng pera, gaano kahirap maghanap ng pera, kung minsan mangutang ka lang para ma-provide mo. And yan yung taong tinutulungan mo, hindi man lang marunong. Isang napakagandang kaugalian para sa atin at minsan limot na natin. Dahil hindi sapat, hindi natin nakalimutan natin kung minsan. Isang simple bagay, halimbawa, yung tayo ay kumakain. Malilit, nakalimutan natin magdasal, kahit pagsayo ng Diyos. Lord, maraming salamat sa mga biyaya. Kahit na gaano kapaya yung handa, yung iba na walang makain eh. Tapos yung simpleng salita lamang na salamat. Isa ito sa mga mayroong na-identify na mga makapangyarihang salita at isa ang salitang salamat sa tatlong nangungunang mga salita na makapangyarihan. Pag nabanggit mo ito, yung taong nakakaramdam, nakikinig dito, ay talagang maramdaman niya. Hindi mo kayang bayaran. Pero kapag ka nabanggit sa isang salitang salamat,
parang ganado kang magbigay pa. Kapag ganoon, kaya nga sinasabi, walang utang na loob yung taong yan. Matapos mong tulungan, hindi ba na magsasabi na maraming salamat po dito. Kung minsan, hindi lamang sa salita, maramdaman mo na hindi man siya makapagbigkas ng salitang salamat, hindi namumutawag sa kanyang, walang pamumutawag salita sa bibig niya. Pero ramdam mo na nagpapasalamat ng tao, hindi na siya makatingin ng diretso, yung buha na lang manginginig sa kanyang mga mata. Tandaan ng marundog na pagpapasalamat sa lahat ng tulong na ibigay natin. Kung may salitang utang na doon, yun yung taglay natin sa Panginoon. Yung salitang utang na loob na hindi natin mababayaran kailan na. Kaya nagsumikap tayo na mapabuti yung ating kalagayan. Nagsumikap tayo na may correct yung ating kalagayan. Nagsumikap tayo na kung minsan marami akong narinig mula sa iba, sa inyo na, Father, hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na maglingkod sa Panginoon when I was in the Philippines. Dito, nakita ko kahit nahirapan akong i-budget yung time ko, nahirapan akong i-budget yung pera ko, but I still have pakiramdam ko, punong-puno ako sapagkat naglilingkod ako sa Panginoon. Amen. Amen. Yun pala yung sinasabing walang kapalit na pera na halaga yung paglilingkod mo sa Panginoon. Yung kanyang, yung maramdaman mo na lang yung peace of mind. Maramdaman mo na lang yung busog ka sapagkat alam mo na yung iyong pamilya secure dahil na inalay mo yung sarili mo para sa Panginoon. Amen. Napakaganda, napakagandang biyaya. Kaya yung sinasabi na, ako ang pagkain na mula sa langit. Yung tinatanggap natin sa banal na komunyon, ito yung ating Panginoon. Kaya madalas, sinasabi natin, ako natin kalimutan banggitin at i-memorize ito. Yung sinasabi natin, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Sino ba tayo para maging marapat sa Panginoon? Eh, dami natin pagkukulang. Ang dami natin pagkakasala. Ang dami nating mga sinasabi natin unworthiness. Yung hindi karapat-dapat. Pero yung grasya, biyaya ng Panginoon, higit pa sa ating pagkakasala. Amen. Ang kanyang pag-ibig at pagmamahal, higit pa sa ating mga pagkukulang at pagkakasala. Kaya sinasabi natin yung pangalawang salita, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling ako. Tunay lang, mapagpapagaling ang katawan ng ating Panginoon. Tinatanggap natin sa banal na pakikinabang. Na huwag nating i-deprive yung sarili natin na tanggapin ng ating Panginoon. Sapagkat kapag tinanggap natin siya, tunay nga baramdaman natin sa kabila ng ating mga pagkukulang at pagkakasala, ang Panginoon hindi umuhunan doon. Datapwat, siya ay namuhunan doon sa patuloy nating pagsisikap na siya ay sundan, na siya ay tanggapin, na siya ay isabuhay. Amen? Maging dakila na ba ang ating pagsunod sa Kanya, maging marapat naman tayo sa kabilang ating mga pagkukulang, sapagkat siya ang tanging pagkain na hindi na tayo magugutom at maumuhaw katulad ng physical na pagkain. Sapagkat ang biyaya mula sa langit ay siya nating panghabang buhay na lakas at fuel na gasolina para sa ating spiritual na paglalakbay. Tayo ngayon ay magsitayo at sabay-sabay natin hikain